Alam naman nga ninyo mga idol, malaki ang tsansang hindi makapaglaro next season si Jimmy Butler sa Golden State Warriors dahil sa ACL injury nito. Pero sa kabila niyan, sinabi nga noon ng front office, wala silang planong i-trade o tanggalin ito sa kanilang lineup kahit man hindi nila siya magamit next year. Ang problema, may oras pa rin naman para magbago ang isip ng Warriors once na magkaroon sila ng tsansang makakuha ng bagong superstar. Dito na papasok ang ideya na paggamit nila kay Jimmy Butler bilang asset para makuha ang ilan sa kanilang mga target kagaya na lamang ni Kawhi Leonard. No choice ang Golden State kundi i-trade at i-offer si Butler sa Clippers kung desidido talaga silang kunin si Kawhi. Kaya nananatiling questionable ang kalagayan at future ni Jimmy Butler. Napakalaki rin naman ang kanyang kontrata plus expiring contract na siya na siyang pinakagustong makuha ng Clippers since gusto nga nilang makapag-open ng malaking cap space kapag natapos na ang kontrata ni Jimmy Butler. Samantala, ibinulgar nga ng isang insider, balak nga ng Los Angeles Lakers bigyan, papirmahin ang bagong kontrata ang kanilang mga player na sina Marcus Smart at Luke Kennard since napakalaki ng inimbag nila sa team sa kanilang naging kampanya last season. Silang dalawa ang naging game changer para mas maging competitive sa Western Conference. Pero hindi rin naman nakakagulat ang ganitong pagbabago. Sa parte ni Smart, siya lang naman ang isang legit na 3-and-D player na ginagamit nila bilang main defender sa best player ng kalaban. Sobrang maaasahan pagdating sa opensa, hindi katulad ni Vanderbilt kaya hindi nila afford na mawala ito. Habang pagdating kay Luke Kennard, ito ang isa sa pinaka-consistent na 3-pointer ng team. Sobrang reliable ng kanyang shooting lalo na kay Luka Doncic. Bukod dyan, meron nga itong dissenting depensa, gumagawa ng hustle play na isa sa mahalagang piyesa na bubuuhin ng bagong championship lineup next year. Sa kabilang banda, para nga sa kaalaman ng lahat, nakagawa ng history ang New York Knicks sa ginawang championship parade ng kanilang team noong nakaraan kung saan umabot nga ito ng 2 million na umattend. Ito ang pangalawa sa pinakamaraming umattend sa isang championship parade kasunod ng championship parade rin ng Toronto Raptors year 2019. Tinalo nga nila dito ang 2016 championship parade ng Cleveland Cavaliers kaya isa na naman nga itong history para sa New York Knicks. Pero hindi rin naman ito ang pinakainabangan dahil pinag-usapan nga dito ang pagbandera ni Jordan Clarkson sa bandila ng Pilipinas sa mismong championship parade ng New York Knicks. Literal pinagmalaki nito sa buong syudad ng New York ang Pilipinas at pinakita niya dito na isa siyang Pilipino. Well, si Clarkson ang kauna-unahang Filipino-American na nakakuha ng titulo sa history ng liga at hindi ito nag-atubili na isama sa pag-celebrate ng kanyang achievement ang bansang Pilipinas.